Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Ngayon araw ay home service tayo dito sa San Pablo, Laguna. Yan, so ang unit natin mga bro ay Honda XL na 125. So ang problema nito mga bro ay nasunog ang harness. Kitang-kita nyo naman yan mga bro. Buti na lang hindi umapoy. Okay, so yan mga bro, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Yan mga bro, so siya nga pala, ito si bro, yan yung may-ari, yan. Tapos, yan din yung owner mga bro ng Royal Enfield na napakalupit oh. Dito mga bro, sa Honda, syempre Honda, meron tayong video nito mga bro, tutorial sa color coding ng harness, Yan, para meron kayong idea, isa-isahin ko sa inyo mga bro okay. So, ito yung buong harness niya, hindi naman kayo nagpalit bro, diba? Ito rin yun, yan. Ito kasi mga bro, yan, yung gray sa lahat ng Honda, ito yung signal light. Main supply ng signal light, mga galing ng flasher. So dito sa XL, ito naman yung kanyang flasher, 'di ba? So mayroon dalawang wire, isang black. Ito yung accessory na dapat manggagaling ng susian. Ayan 'yon. Tapos yung gray, yan yung papunta dito dapat sa main ng ito, yung nagdi-distribute ng left or right. Papunta yun diyan yung gray. Yung orange tsaka yung blue, dito mga bro, dalawa. Ito yung sa signal light. Ayan. Yan dapat yung signal light left and right. Ito yung sa fuel, yung red ay yung white na may stripe na yellow. Tapos yung green, light green na may stripe na red, ayan mga bro, is neutral, papunta sa neutral yan. Tapos yung black, accessory, okay? Tapos yung green, ground dyan mga bro, ground. Tapos yung red, makapal na makapal. Yung red. Yan mga bro, yung main galing ng positive ng battery dapat. Parang pinagawa nyo rin to bro, no? Oo. Yan. Diyan talaga yung battery niya. Pinalagay lang namin yung ano na yan. Bagong kabit mga bro. Tapos yung brown natin, okay, yung brown, yan yung ating park light dapat. Or tail light. Papuntahin dito sa... Ito, bago rin to bro, no? Oo. Yung tail light asin natin mga bro. So, meron tatlong wire to. Dapat, green. Green na may stripe na yellow. Ito ngayon. So, hindi na ito nakakabit. Kaso problema, naka-open wire siya mga bro. Yun, no? Ayan. Possible na ito yung dumikit mga bro. Kaya nagkaliyab-liyab. Kasi mga bro, sa lahat ng wirings, hindi po pwedeng magsasalubong or magdidikit yung positive tsaka negative. Yung positive sa positive. Halimbawa, yung signal light nakadikit sa positive ng headlight, positive ng CDI, positive ng rectifier, wala kayong magiging problema doon. Huwag lang siyang didikit doon sa negative kasi magkukos ng overheat or init. Ang mangyayari dyan, pag nagdikit, wala bang fuse? Ito, may fuse Oo. Paano nangyari yun na hindi siya pumutok? Ay, siguro dumikit siya dito na sa gitna mga bro. Kaya nagkaganon. Ito mga bro, ang napakahalaga na function ng fuse kasi ito dapat yung unang bibigay kapag nagkaroon ng overheat, overload, or nag-shortage yung wiring. Dapat unang bibigay dyan fuse. Ito bro, nasunog, umaandar. Hindi. Stationary. Ay, yun na nga, nagkadikit-dikit nga. Pagka upo ko sa kanya, bigla umusok dito. Ang feeling ko... Saan dito? Oo. Inupuan ko lang. Tumambay lang ako. Inupuan ko. Umusok Feeling na. ko may dumikit something sa upuan. Yun na nga, yun. Ipitipit nga bro, ipitipit. Ayan. Yan mga bro, napakahalaga ng fuse niya. Kaya lahat ng motor mayroong fuse. Lalo na pag magkakabit kayo ng mga load. Kagaya ng mga mini driving. Kasi kagaya nito, nasa 30 watts yata ito eh. 30. Yung mga dating blue water. Firefly pa naman. Yan, ganun lang mga bro yung wire. Ito naman yung ating regulator rectifier. Ito bago ba bro? Yung stock niya. Bago yan. Bago. So, ito mga bro yung hindi na ako nagamit ng ganito. So alam nyo naman yung ginagamit ko, lagi nire-recommend ko sa inyo is pang-full wave. Kasi naka-full wave na ito. Yung TTGR at saka yung Lihua brand lang ang ginagamit ko. Yung SDC pwede rin naman, pero mas prepared yung gamitin yung TTGR mga bro. Lalo na dun sa mga gustong mas malakas na supply. Yung ang gamitin yung TTGR mga bro, yung may black, wag yung may puti.
Bagaman yung may puti, naabot din ng 14 volts, pero mas malakas pa rin yung may black. Ganun yun. So dito kasi, ito mga rectifier, halos kapares lang naman yung color coding ng TTGR. Yung black natin, yan mga bro yung accessory. Yung red is papunta ng battery, yung green ground, yung yellow tsaka yung pink, yan naman papunta ng stator. Ito yung kanyang stator. Yan. Ito ay bagong overhaul din mga bro, bagong overhaul din yung makina nito. Kasi bagong bili ito ni bro eh. Kunti na lang kasi mga bro yung ganitong unit. Ganito mga bro yung sinasabi ko doon sa mga CG125, CG150 na nagtatanong sa akin, anong transmission ang pwede gamitin para maging 6-speed? Maghanap kayo mga bro ng ganitong motor. XL Honda na 125. So 6-speed yan mga bro. Tapos kailangan yung shifting drum, yung shifting fork, yung transmission, tsaka yung tawag doon, yung cam, parang yung stopper cam para maglipat yung mga gearings natin. Yun lang mga bro. Tapos ito sa signal light yan. Ito ay sa brake light dapat mga bro. So dinukot na lang. So sa ilalim na natin idadaan to mga bro. Pagsamahin na natin dito yan. So mamaya hindi na ako gagawa mga bro ng step by step tutorial kasi napakarami ko naman na video nito. Meron tayong rewiring ng XRM. Meron tayong rewiring ng Wave. Tsaka ng TMX. So kung mapapansin nyo, pare-pera sila ng harness, ng kulay, ng color coding. Kaya pagka nakabisado nyo mga bro sa Honda, halos pare-peras lang din naman. So hindi tayo malilito dito. Ang anuhin na lang natin dito mga bro, pagka nagre-rewiring kayo is yung mga pagkadugtong. Tapos dapat hindi siya banat na banat. Kagaya lalong-lalo dito sa leeg, napakarami ko na-encounter sa leeg. Dito nag-uumpisa yung sunog. Kasi nga, pagka nililiko, doon nagdidikit-dikit or nababanat. Kaya mas maganda, mayroong allowance yan mga bro. Yan. Tapos mas maganda kung meron kayong panghinang. Kaya meron kayong panghinang. Tapos nakashrinkable dapat. Ito kasi mga bro, puro dugtong na. O, tinan nyo, magbilang kayo. 1, 2, 3, 4 na dugtong. So magamit na lang kayo ng isang wire dyan mga bro pagka ganito. Bago rin yung carb. Okay. So ano pa ba? Wala na. Yun lang mga bro yung nito. Yung harness. Napakadali lang din naman, di ba? Ito bago din yun. So mamaya mga bro, balitaan ko kayo. So titirahin muna natin. Yun, meron pa kasi mga wire eh. May shrinkable ka pa na bro eh. Meron rin ako dito pa. Kung kailangan mo. Ayos. Tunay na tunay ka na bro. At sa habang panahon. Ito mga bro yung ating racing ignition coil. Taba oh. Alaki. Ignition coil yan mga bro. Siya nga pala ito ay nakakonvert na rin sa 4-pin. So sa 4-pin CDI naman, para isang tutorial na tayo. Sa 4-pin CDI, bagaman meron akong video nito, ang 4-pin CDI mga bro ay sa Lifan, sa mga Apido or Lihuwa. Ito Lihuwa to eh. Ayan. So battery operated na ito mga bro. Hindi na siya stator drive or AC drive. So merong 4 na wire yan mga bro. Parang ganito lang yan. Baka mag-wiring kayo. Iba, ito yung 4-pin para sa mga battery operated na motor. Meron siyang 4 na terminal. Yung nandito sa side, yan mga bro ay accessory wire. Positive, galing ng susian. Dito. Okay? Tapos yung katabi niya dito sa baba rin, yan yung negative, ground. Tapos yung sa taas ng negative, yan mga bro yung pulser. Yan yung papunta natin dito dapat. Ay hindi yan, papunta dito. Ang pulser kasi mga bro ay ito. Nasa uli oh, ito. Pulser. Pero sa ibang motor, nandito yan, nakasama sa stator. Diba? Tapos, ito sa may kanan, sa taas, yan ay ignition coil. Ito yung papunta dito. Yan, ganun lang yung wirings niya. Wala na. Para mapalabas natin ng kuryente, tapos maiwasan natin yung sunog mga bro, babalutin natin na maayos to. Tapos puputulan natin yung mga hindi na dapat, idudugtong natin na maayos. Ito, kita nyo yan mga bro. Pero dapat mga bro, mayroon itong mga sakit no. Kaso nakarekta na eh. Okay? So mamaya mga bro, update ko kayo. So titirahin muna namin to. Right. 2 hours later. Yan mga bro, so update tayo ano. Kung makikita nyo mga bro, bali yan, tapos na. Natapos lang natin. At inulan pa nga tayo. Yun o. So bali mga bro, dito nakashrinkable yan. Nakashrinkable lahat yan mga bro ah. So gamit tayo ng circuit brand na wire lahat. Tapos yan, nakatape na. Ito yun sa brake light, tapos yung battery.
Yan, positive ng battery mga bro. Ito titinan nyo yan lagi nakasecure yung positive kasi yan ang laging nagagasgasan nagdidikit sa okay lang yung negative. Kung masugatan man siya, dumikit sa bakal, walang mangyayari. Wag lang yung positive mga bro, doon nag-uumpisa yun eh. Yan. Tapos sa unahan. So hanggang dito lang tayo mga bro kasi tinignan ko lang naman yung may sunog. Bali yung may sunog dito, ang mas malala ay yung negative talaga ang naubos. Tapos yung left and right signal light sa likod nadamay din. Tapos yung sa pulser, yun lang yung pinalitan natin. Pero yung sa supply dito sa ignition coil, dito sa pulser, pinalitan na natin lahat mga bro. Yan, check natin Yan, so pag inon nyo, meron na agad siyang tail light. Kasi wala naman tong switch wala siyang patayan. High and low lang nandito. Dapat mayroon, kaso yan durog na Park light, wala. So papalit din kami nito. Nag-order na si bro ng Pan Supremo. Papalitan namin ng Pan Supremo. Okay, so mayroong busina, wala to di ba bro? Wala na nito signal light, kita nyo naman, mayroon. Sira na rin yung mga bro yung flasher. Yan hindi, pasira pa lang. Kasi hindi siya namamatay. Pero nagbi-blink, kaso halos hindi mamatay Hindi pa tapos, nag-blink na agad. Diba, meron kabila. Meron din. Meron din. Tapos yung preno. Preno mga bro. Siya pa. Yan. Okay? So halos functional na lahat mga bro. Siyempre, papandaran natin yan mga bro. Ayun natin, lagyan natin ng gas. Wala nang gas parang hindi bumaba Yan. Bawas na. Bro, banatan mo. Bigat. Tigas na. Okay yan. Madara na yan mga bro. Kaso medyo singaw kasi mga bro. Ito singaw na singaw. Saan galing to bro ang tambutso mo? Ranger. Ranger 150. Kala ko itinguran mo talaga Hindi pala. Ayan mga bro, singaw na singaw Kaya medyo maingay. Pero maandar na siya na. Diba? Headlight. Ito natin yung headlight. Yan. Tapos blue water. Lakas. Yung blue water, dyan tayo nakakabit bro. Okay, pinili ko rin. Okay mga bro, so siguro hanggang dito lang yung video natin. Di ko na papakita sa inyo. Pakabit na natin yung kanyang tangke tsaka yung upuan. Yun na lang din naman yata tangke tsaka upuan na lang. Okay? So hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat. At maraming salamat kayo bro. Yan.